Hindi ko alam. Siguro yung kagaya ni Samantha. Maganda, mataas ang pinag-aralan, nanggaling sa maayos na pamilya. Aniya nagkibit ng balikat at pilit na ngumiti. Habang iniisip niya ang mga katangian ni Samantha, ay mas lalo lamang niya napagtatanto na ang layo niya sa dalaga. Parang si Jamia rin, hindi ba? Hindi nagsalita si Johan, sa halip ay muling tinuon ng pansin sa pagmamaneho. Umayos siya ng upo, maya-may narinig niya itong muling nagsalita. You can see Ricky tomorrow if you want to. Basta mag-iingat ka lang dahil hindi pa natin check ang mga galaw ni Lily. Kung maaari, huwag kang lalayo sa area na malapit sa bahay para anytime na nagka-problema, pwede mo kong tawagan. Tumango lang si Hazel. Ang totoo ay wala sana siyang balak kitain si Ricky bukas. Kaso napasubo na siya kaya malamang ay makipagkita na nga lamang siya dito bukas para naman masabi ni Johan na hindi imaginary friend lang si Ricky. At least ay malayo sa isip nito na may nararamdaman siya para dito. Hanggang makauwi sila sa bahay ay hindi na sila nag-iimikan. Total naman ay nakapag-dinner na sila bago umuwi. Dumiretso na siya sa kanyang kwarto pagkarating sa bahay. Simula na may nangyari sa kanilang dalawa ay parang hindi na siya mapakali sa tuwing kasama niya ito. Parang anytime ay magwawala ang puso niya at isasambulat ang totoong nilalaman nun. Hindi naman kasi madaling magtago ng totoong nararamdaman. At mas lalong hindi madaling pigilan ng puso. Para na nga siyang mababaliw habang sinisikil niyang kanyang tunay na damdamin. Ay mas lalo naman yung parang gustong kumawala. Heto't nasa isang bubong sila ni Johan pero hindi niya ito mayakap anytime na gustuhin niya. Ang hirap-hirap palang magmahal kung alam mong hindi ka naman kayang mahalin ng taong minamahal mo. Tahimik na pumasok sa kanyang kwarto si Johan. Naisip niyang mas mainam nga na makipagkita si Hazel sa sinasabi nitong lalaki. At least kahit papano ay makakahinga siya dahil para nagsisikip ng dibdib niya. It's about time siguro na lumabas siya kasama ng mga kaibigan niya dahil matagal-tagal na rin naman simula nang nag-hibernate siya sa mga kaibigan niya. Mainam na may ibang outlet siya para hindi ganitong kung ano-anong kahibangan ang tumatakbo sa kokote niya. Padarag siyang nahiga sa kama habang pilit na inaalis sa utak niya si Hazel and yet tila may puwersang nagbubulong sa kanya para puntahan ito sa kwarto nito. Namamanyak na nga yata siyang talaga. Napatingin si Johan sa larawan ni Samantha na nakapatong sa side table. Nagigilty siya dahil wala pang isang taon itong namamatay. Ay heto't may iba ng babaeng umuuko pa ng isipan niya. Don't worry Samantha, init ng katawan lang naman itong sa akin. Lilipas din ito kapag iniligo ko. Halos panas lamang nasabi niya habang nakatingin sa larawan ng dalaga. Nagmamadali siyang bumangon at nagtungo sa banyo upang pakawala ng init na nararamdaman. Sunday, parang gustong pagsisihan ni Johan na pinayagan niya si Hazel na lumabas pero hindi na niya yun mababawi pa kung kaya't wala na siyang nagawa pa nang magpaalam ito sa kanya. Ngunit ewan ba niya kung bakit nagingit-ngit ang damdamin niya nang makita ang excitement sa mukha ni Hazel. Excited ba tong makitang lalaking yun? Tahimik na napatitig si Johan sa kape na ginawa ni Hazel para sa kanya. Gusto sana niya itong habulin para sabihing mapait ang timpla ng kape nito ngayon. Pero alam niyang guni-guni lang naman niya yun. So far ay wala namang problema sa kape. Ganun pa rin naman ang measurement na ginagawa nito. Naglasang mapait lang dahil bitter siya ngayon. Bitter siya sa hindi niya malamang kadahilanan. Bakit kasi pinayagan niya umalis si Hazel pagkatapos ay masama naman palang loob niya. Bago pa ito tuluyang makalayo'y sumakay siya sa kanyang motorsiklo at palihim itong sinundan. Napangisi siya nang palabas ng subdivision ay maabutan niya itong nasa may waiting shed. Huminto siya sa tapat nito. Hop in. Aniya rito habang hinuhubad ang suot na helmet. Nakita niya nag-angat na isang kilay si Hazel. Sumakay ka na at huwag ka nang aarte-arte pa dyan. May bibilhin din ako sa grocery kaya lalabas din ako. Ani ang inabot dito ang extra helmet. Mag-grocery ka na nakamotor? Tila nagdududang tanong nito. Napahiya siya. Sa inis ay nasinghalan niya to. Bakit man dami-daming pang tinatanong? Inis na sabi niya. Basta sumakay ka na lang at ihahatid na kita, okay? Napilitang umangka sa kanya si Hazel. Siya pang nag-ayos ng helmet nito. At ewan kung bakit parang may dumaloy na kuryente sa kanyang buong katawan na magkadikit ang kanilang mga katawan. Gusto tuloy niyang pagsisihan na pinasakay pa niya ito. Shit! Paulit-ulit niyang minumura ang kanyang sarili.
Parang natatarantang kanyang utak. Nagdadalawang isip tuloy siya kung ihahatid pa ba niya ito sa pupuntahan nito o iuwi na niya ito ng bahay. Napapapikit si Hazel na umangkas siya sa likuran ni Johan. Pakiramdam niya ay may ilang bultahe ng kuryenteng dumaloy sa kanyang buong katawan na magdikit ang kanilang mga katawan. Nagpapanik siya habang nakayakap dito. Ang totoo ay wala naman siyang tatagpuin. Hindi nga niya tinawagan si Ricky para ipaalam na pwede siyang mag-day off ngayon. Ang plano lang niya ay mag-ikot sa loob ng mall hanggang sa mapagod siya. Pero alangan namang sabihin niyang totoo kay Johan ay nasabi na niyang kikitain niya si Ricky. Baka sabihin pa nitong sinungaling siya kahit totoo namang nagsisinungaling lamang siya. Siyempre ay ayaw naman niyang mapahiya, pero ngayong nakayakap siya dito ay parang mas gusto pa niyang umuwi na lamang silang dalawa. Ang init-init ng pakaramdam niya, ni-imagine pa lang niyang hinalikan siya dito ay para na siyang namamasa. Napahigpit ang yakap niya nang biglang pumihit pabalik si Johan. Hanggang ma-realize na lamang niyang pumapasok ng motor nito sa loob ng subdivision. Hindi na siya nagtanong pa. Nahuhulaan na niyang tumatakbo sa utak nito dahil ganun din naman ang tumatakbo sa isipan niya. Pagkahubad ng mga suot nilang helmet ay biglang naglingkis ang kanilang mga katawan at naghina ang kanilang mga labi. Hindi na nga sila nag-usap pa, waring pareho na nilang naiintindihan ang kanilang mga damdamin ng mga sandaling iyon. Habang papasok sa salas ay isa-isa nang hinuhubad ni Johan ang kanyang kasuotan habang ang kanyang mga kamay naman ay abala sa pagkakalas sa mga botones na suot nitong polo. Pareho silang mapusok, nag-aalab at waring nagmamadaling mailabas ang init na nararamdaman. Alam ni Hazel na pagkatapos nito mairaos ang nararamdaman, balik na naman sa dati ang takbo ng utak nito. Pero kahit alam pa niyang sa kama lang naman ang gusto nito sa kanya, wala pa rin siyang lakas na pigilan ang kanyang damdamin. Nahihibang na nga yata siyang talaga. Parang may sariling isip ang kanyang puso, hindi niya ito magawang sawayin. Talagang mahirap pigilan ang damdamin. Nang mahubad niyang polo nito'y ang zipper naman ng pantalon ng binaba niya. Hanggang sa brief na lamang ang natitirang saplot nito sa katawan at siya naman ay nakapantit bra na lang. Giniya siya ni Johan paupo sa mahabang sofa. Johan, mahinang sambit ni Hazel sa pangalan nito habang tumitirik ang mga mata sa kaluwalhatiang dinudulot ng ginagawang yun ito sa kanya. Johan, pakaramdam ni Hazel dinadala siya nito sa langit. Hindi niya inakala na may ganito kasarap na pakaramdam. Panay ang daing niya habang nagpapabaling-baling ang kanyang ulo pakaliwa at pakanan. Para itong gutom na gutom habang kinakain yun. Shit Hazel, you are driving me crazy. Dinig niyang sabi nito. Nababaliw ako sa matinding pagnanasa ko sa'yo. Johan, ako din. Nababaliw ako. Actually, nahihibang na nga yata ako. Halos panas lamang nasabi niya. Natutokso na siyang ipagtapat dito ang tunay niyang damdamin pero natatakot siyang baka layuan siya nito kapag nalaman nito ang totoo. Wala lang naman kasi ito kay Johan. Katawan lang niya ang kailangan nito sa kanya. Walang damdaming involved habang siya, heto't hibang na nagmamahal dito. Hindi nga niya maintindihan kung kailan nagsimula itong maramdaman niya para kay Johan. Bastang alam lang niya, mahal na niya ito. At waring walang balak kumintong puso niya sa pagmamahal dito. Hindi nga niya magawang pigilan ang damdamin. Kaya naman kahit ganito lang ay pumapayag na siya. Sa bawat pagtatama ng kanilang mga yaman ay napapahiyaw siya. Pakaramdam ni Hazel ay tumatama yun hanggang sa kanyang kaluluwa. Nawari bang hindi lamang ang kanilang mga katawan nagsasani puwersa, kung hindi maging ang kanilang mga kaluluwa. I love you, Johan. Gusto sana niyang isigaw dito, ngunit pinigilan niyang kanyang damdamin na kumawala ang kinikimkim ng kanyang puso. Hazel, I'm coming. Dinig niyang sabi nito. Ako din, tugon niya. Niyakap siya nito ng ubod ng higpit. Halos bumaon ng kanyang mga daliri sa likuran nito habang pinapakawala ng sukdulan ng kaluwalhatiang nararamdaman. Sabay nilang sigaw habang pinapalayang init na nararamdaman. Kapwa sila humihingal ng matapos. Noon niya lang na-realize na hindi na pala nila nagawang umakyat sa kwarto sa sobrang panggigigil ng kanilang mga katawan kanina. Late ka na sa usapan niyo, sabi ni Johan sa kanya pagkatapos ng ilang sandaling katahimikan. Tatawagan ko na lang si Ricky. Sasabihin kong next time na lang kami magkita. Aniya rito, napatitig ito sa kanya. Tama bang nakikipag-date ka sa kanya habang nakikipagtali ka sa akin? Tanong ito sa kanya. Pulang-pulang mukha niya, hindi niya alam kung anong kanyang isasagot.
Kung alam lang nito na wala naman siyang gusto kay Ricky. Maya-may muli nitong inangkin ang kanyang mga labi at buong puso naman niyang tinugon. Hanggang sa masumpungan niyang nagtatalik na naman sila nitong muli. Hindi yata niya ito pagsasawaan kahit magdamag pa siya nito angkinin. Ganito nga sigurong nagmamahal, nababaliw, nahihibang. Kahit na alam niyang pagkatapos ng gabing ito, kapag wala ng init ng katawan nito, balik na rin sa dati ang pagtingin nito sa kanya. Daig pa niya isang bed slave. Yun nga lang, willing siya sa lahat ng ginagawa nito sa kanya. Samantala, pasimpleng inabot ni Rose Ann ang ID na nakuha niya sa isa sa mga empleyado sa loob ng kantin kay Lily. Nakadisguise ng dalaga. Ang usapan lang naman nila ay siyang gagawa ng paraan para makapasok ito sa loob ng Montefalco Corporation. Labas na siya sa kung anuman ang gagawin nito. Basta wag na wag siya nitong ipapahamak. Nangako naman ito sa kanya. Excited siya kung anong gagawin nito kay Hazel. Gusto niyang mapahiya ito sa harap ng mga empleyado ng Montefalco Corp. Para naman kahit napapano ay makabawi siya sa ginawa nitong pagpapahiya sa kanya. May tiwala naman siya kay Lily. Alam niyang hindi siya nito ipapahamak. Kinakabahang pumasok na siya sa kanyang cubicle habang manaka-nakang nakikibalita kay Lily. Sabi nito sa kanya, nasa loob raw ito ng kantin. Sana lang talaga ay magtagpo ang landas nito ni Hazel. Nabalitaan kasi niyang may meeting ang boss nila sa finance department. Palagi namang kasama dito si Hazel kapag nagpupunta si Mr. Montefalco sa opisina. Hindi rin sinabi ni Lily kung ano ba talagang plano nito doon. Basta nangako ito sa kanya na matutuwa siya sa gagawin nito kay Hazel. Yun lang naman ang mahalaga sa kanya, ang makaganti siya sa babaeng yun. Kanina pa nagmamasid si Lily sa kantin, inaabangan niya si Hazel. Napatungo siya na makitang pumasok ito ng kantin. Umorder ito ng sandwich. Saka lumabas na ng kantin bitbit ang in-order nito. Pasimple niya itong sinundan. Nangakbang papasok ito sa isang silid ay mabilis niya itong inunahan sa pagpasok. Nagulat pa siya nang makita nagsasalita doon si Johan. Kumunot ang noo ni Johan. Maya may nagdilim ang mukha nito na makilala siya. Shit! What the hell are you doing here? Singhal nito sa kanya, saka sanay niya sa isang lalaki para tumawag ng security. Nagkaroon ng komosyon sa loob ng kwarto. Mabilis niyang hinila si Hazel, saka binunot ang kutsilyo sa loob ng kanyang bulsa at tinutok sa leeg ng babae. Subukan niyo magkamali. Gigitlian ko ng leeg ang babaeng to. Banta niya sa kagalit na tinignan ang lalaki. Johan, eto ba yung pinalit mo sa akin ha? Etong ahas na babaeng to? Yamot na tanong niya sa binata. Hindi mo ba alam na kung sino-sino ng lalaking dumaan sa katawan ng babaeng to, ha? Akmang susunggaban siya ni Johan, ngunit mabilis niyang hiniwang leeg ni Hazel. Bahagya natigilan si Johan. Ibabaon talaga niya ang hawak niyang kutsilyo sa leeg nito kapag nagkamali ang mga tao sa paligid nila. Ano bang meron ng babaeng to na hindi ko kayang ibigay sa iyo, ha? Nakita niyang takot sa mukha ni Johan nang pumatak ang dugo sa leeg ni Hazel. Halos tulala ang lahat ng mga naruroon, hindi malaman kung anong gagawin. Mahal na mahal kita, Johan, pero anong ginawa mo? Niloko mo ko. Pinagpalit mo lang ako sa haliparot na babaeng ito. Sigaw niya sa lalaki. Lily, please, let go of Hazel. Mag-usap tayo. Pakiusap ni Johan sa kanya. Ha? Ano palagay mo sa akin? Uto-uto? Singhal niya. Papatayin kong babaeng ito. Kung hindi ka rin lang magiging akin, titiyakin ko rin hindi magiging masaya ang babaeng ito. Please, Lily, sabi ni Johan na unti-unting humakbang, papalapit sa kanya. Kalkuladong bawat galaw habang nakatingin sa kanya. Let's talk, okay? Nagsusumamang tinig na sabi nito. Unti-unting lumambot ang puso niya. Mahal na mahal kita, Johan. Nangako kang papakasalan mo ko. Umiyak nang sabi niya dito. Nanginginig sa takot si Hazel kaya tahimik na tahimik lang siya. Putlang-putla na siya lalo na nang makita ang dugong pumapatak sa kanyang leeg. Wala naman siyang nararamdamang sakit pero para siyang hihimatayin. Habang naiisip na any moment ay pwede siya nitong gilitan ng leeg lalo pa at may pagkasira ulong babaeng ito. Kanina pa siya nag-iisip kung paano makakawala rito ngunit waring hindi gumagana ang utak niya. Marahil ay dahil sa sobrang kabang nararamdaman. Tiningnan siya ni Johan na waring sinasabing, relax ka lang, hindi kita pababayaan, and yet, nababasa rin niya sa mga mata nitong pagkataranta. Napuno ng tensyon ang buong kwarto. Hanggang unti-unti na siyang makaramdam ng pagkahilo. Ang huling narinig na lang niya ay ang malakas na pangbanggit ni Johan ang pangalan niya. Hazel! Tuluyan na siyang nawala ng malay tao. Hazel!
Nagpanik si Johan na makitang hinimatay si Hazel. Hindi siya kagad makakilos dahil nakatutok ang kutsilyo sa leeg ng dalaga. Naghihintay siya ng tamang pagkakataon para maagaw yun kay Lily. Maya-maya ay may dahan-dahang pumasok na security guard. Sananyasan niya ito and since nakatalikod dito si Lily ay hindi nito na-anticipate ang mabilis na aksyon na ginawa ng security guard. Naipilipit itong kamay ni Lily na may hawak na kutsilyo, dahilan para mabitawan niya ng babae. Mabilis naman niyang tinakbo si Lily para makuha dito ang walang malay na si Hazel. Mabilis namang hinahawakan ng dalawang security guard si Lily na akmang manlalaban to. Tumawag na kayo ng mga pulis, utos niya sa kanyang tauhan sa kabinuhat si Hazel. Dadalhin ko lang siya sa klinik, aniya. Mabuti na lamang at may klinik sila sa loob ng building ngayon. Hindi niya alam kung bakit parang hindi man lang siya nabigatan. Wala pa yatang 10 minuto ay narating na niya ang klinik sa 10th floor. Ilang sandali pa'y nilalapatan na ng gamot ang sugat ni Hazel. Mababaw lang naman yun, kaya sabi ng doktor ay wala raw siyang dapat na ipag-alala. Normal lang din ang tibok ng puso nito. Ilang minuto nga lamang at nagkamalay na ang dalaga. Nang matiyak na ligtas na ito sa panganib ay tinawagan niyang kanyang security team para imbestigahan kung paano ito nakapasok sa loob ng building. Tiniyak din niyang sa kulungan ng bagsak ni Lily at ng kung sino mang may pananagutan sa nangyaring gulo. Hazel, nakikiusap ako sa iyo. Maawa ka sa pinsan mo. Nagsusumamong sabi ng Tio Rodolfo niya na magkita sila nito sa presinto. Napag-alaman kasi na nakipagsabuatan si Rose Ann kay Lily. Eto rin na nagnakaw ng ID na ginamit ni Lily para makapasok sa loob ng building ng Montefalco Corporation. Kaya kasama rin ito sa pinakulong ni Johan. Bukod doon ay tinanggal na rin ito sa trabaho. Hindi siya umiimik. Napatingin siya kay Johan na madilim ang mukha habang nakatingin sa kanyang Tio Rodolfo. Naaawa siya sa matanda dahil kahit papano ay kapatid pa rin naman ito ng mama niya. Ngunit this time ay hindi na magiging malambot pa ang kanyang puso. Kailangan rin naman niyang pagdusahan ng pinsan niya ang consequences ng ginawa nito para ito matuto sa mga pagkakamali nito. Kung hindi niya ito bibigyan ng leksyon ay paulit-ulit lang siya nitong pagsasamantalahan. Hindi ba at ilang beses na itong gumawa ng mga ganito para lang mapahamak siya? Pasensya na, Chong Rodolfo, pero this time hindi ko na mapapalampas ang ginawa na anak niyo. Aniya sa matanda sa kamabilis na itong tinalikuran. Napakasama mo talaga. Ang yabang-yabang mo, porket nakapag-asawa ka lang ng mayaman. Masyado ka matapobre. Hindi ka na naawa sa pinsan mo. Dinig niyang sigaw nito sa kanya. Hindi na nakapagtimpi pa si Johan sa mga sinasabi nito kung kaya't muli itong bumalik at tumayo sa harapan nito. Galit na galit ito habang nakatingin sa kanyang Tio Rodolfo. Sa inyo ho pala nagmana ng kasamaan ng ugali yung anak nyo. Sa halip na humingi kayo ng sorry sa ginawa ng anak nyo, kayo pang may ganang magmalaki. Turuan niyo magpakataong anak nyo para umasensong buhay nyo. Hindi ganyan nabubuhay kayo sa inggit? Pagkasabi nun ay mabilis na itong tumalikod at hinawakan ng kamay niya pabalik sa kotse. Talaga bang ganun ang ugali ng mga kamag-anak mo? Tanong ni Johan sa kanya nang nasa loob na sila ng sasakyan. Mas gugustuhin ko pang wala akong kamag-anak kung mga kagaya rin lang naman nila ang kamag-anak ko. Sabi nitong binuhay ng makina ng sasakyan. Hindi ko rin alam kung bakit matindi ang galit nila sa akin. Wala naman silang dapat nakainggitan, sabi niya dito. Mayaman kasi ang asawa mo, gwapo pa. Nakangising sabi ni Johan sa kanya. Kung alam lang nilang totoo, may pait sa mga labing sabi niya dito. Hindi na nagsalita pa si Johan, pinatakbo na nito ang sasakyan. Sinandal niyang katawan at pininig ang ulo sa may bintana ng kotse. Muli niyang naalala si Lily. Ini-imagine niya sarili sa kalagayan nito. Nahihibang ito sa sobrang pagmamahal nito kay Johan. Parang siya rin. Ang pagkakaiba nga lang nila ay hindi niya kayang manakit ng iba para lang maging kanya si Johan or baka ngayon lang. Baka kapag tumagal, makagawa na rin siya ng ganun katindi kapag nahibang na nga siya ng tuluyan nang dahil sa pagmamahal. Nakakatakot pa lang talagang umibig. Talaga palang may mga babaeng nawawala sa katinuan kapag nai-in love. Paano kung dumating siya sa point na handa na rin siyang pumatay para lang maipaglaban ang pag-ibig niya kay Johan? Tarantado ka rin kasi. Hindi ka nag-iisip. Sa halip na kaibiganin mo si Hazel para malapit ka sa kusina, kinalaban mo pa siya? Ano ba talagang tumatakbo sa utak mong bata ka? Sita ni Mang Rodolfo sa anak. Ang intindihin mo na lang tayong pampiyansa ko. Nakasimangot na sabi ni Rose Ann sa ama. Namumugto ng kanyang mga mata dahil kanina pa siya iyak ng iyak. Ayaw niya matulog sa loob ng kulungan.
Kasalanan lahat ni Lily to. Kung alam lang niyang ganun ang gagawin nito, hindi sana siya nakipagsabuhatan. Akala niya ipapahiya lang nito si Hazel. Wala naman sa usapang manunutok ito ng kutsilyo. Lintik ka? Sana kukuha na 100,000 piso? Sita ng ama niya sa kanya. Pambili nga ng ulam, kinakapos pa tayo? Pampiyansa pa kaya? Kasalanan mo yan. Naturingang matalino ka, pero hindi mo ginagamit ang utak mo. Paano ka pa magkakaroon ng magandang trabaho kung ganito may record ka na? Muling nangilid ang luha sa kanyang mga mata. Isa pa ito sa inaalala niya. Mukhang sa kangkungan siya pupulutin ngayon dahil sa katangahan niya. Ngayon niya pinagsisisihan ang lahat ng kanyang ginawa. Siguro naglulundag ngayon sa tuwa si Hazel dahil sa nangyari sa kanya ngayon. Bakit ba palagi na lang palpak ang mga ginagawa niya? Habang si Hazel, kahit yata anong gawin, palagi nagtatagumpay. Talaga bang napaka-unfair ng Diyos? Playing favorites? Nagtatagis ang kanyang mga bagang habang iniisip ang kanyang magiging future. Ngayong wala na siyang babalikan trabaho sa Montefalco Corp. Para tuloy gusto niyang sumigaw. Hindi na niya alam kung anong kanyang gagawin. Hindi ko alam kung anong mukhang ihaharap ko sa mga kapitbahay kapag nakarating sa kanilang nangyari sa'yo. Naku, paniguradong tataas na naman ang presyo ng nanay mo sa ginawa mong ito. Pwede hubang manahimik na muna kayo? Sita niya sa ama. Tulungan niyo na lang ako mag-isip kung anong gagawin ko. Lintik ka, kasalanan mo to. Bakit pati ako pag-iisipin mo pa? Yamot na sabi nito sa kanya. Wala kang ibang dapat gawin kung hindi lumuhod sa harapan ng boss mo't ni Hazel at mangako kang magbabago ka na. Hindi siya umimik. Hindi yata niya magagawang makiusap sa mga ito. Mas lalong hindi siya luluhod para lang magmakaawa sa Hazel na yon. Mas matatanggap pa niyang mabulok sa bilangguan kaysa magsumamo sa babaeng yon. Kailangan ko makalabas dito ngayong gabi. Gawan niyo ng paraan. Kamusta na yung sugat mo? Tanong ni Johan habang kumakain sila ng hapunan. Okay na? Tipid na sagot ni Hazel. Kailangan mo mag-aral ng martial arts for self-defense. Lalo na't lapitin ka ng gulo. Tingnan mo yung nangyari sa'yo sa sementeryo. Munti ka na magang rape doon, sabi niya dito. Kaya yung Ricky na yun, kilatisin mo mabuti. Baka kung anong... Hindi niya tinuloy ang sasabihin. Naisip niyang lakas na loob niyang magsalita na gayon samantalang heto't parang pinagsasamantalahan din niya si Hazel. Ano bang tawag sa kagaya niyang lalaki? Inaangkin niya ito kahit na anong oras niya gustuhin. Hindi ba't pagsasamantalang tawag doon? Kahit pa sabihing hindi niya ito pinipilit, pinagsasamantalahan pa rin niya ang kahinaan nito. Nagtamang kanilang mga paningin. Siya nang kusang umiwas dahil parang nagiinit na naman ang buong katawan niya. Nagmamadali na niyang tinapos ang kanyang pagkain saka pumanhik sa kanyang kwarto habang paulit-ulit na minumurang sarili. Hindi tamang patuloy silang ganito lalo pat wala naman siyang kayang ipangako dito. Ayaw niya itong paasahin sa isang bagay na hindi niya kayang ibigay. Alam niya pagkatapos ni Samantha, nangako siya sa sariling hindi na siya magmamahal pa. Etong init ng katawang nararamdaman niyang ito, maaari naman niya itong ilabas sa ibang paraan o hindi kaya ay sa ibang babae. Tama ng panggagamit niya kay Hazel. Nagpalit siya ng damit. Saka muling lumbas ng kwarto. Inabutan niyang naglilinis sa sala si Hazel. I'm going out. Sandali lang ako. Make sure na hindi ka lalabas ng bahay. Mas panatag ang loob ko kung dito ka lang. I'm just one call away, okay? Bili niya rito bago lumabas. Johan, dinig niyang sabi nito. Bahagya siya natigilan at kunot-no itong nilingon. Parang gusto niyang pagsisihan na lumingon pa siya dito dahil bigla na lamang nag-init ang kanyang buong katawan. Hirap na hirap siyang paglabanan ang nararamdaman niya ng mga sandaling yun. He wanted to kiss her. Gusto niya itong ikulong sa kanyang mga bisig at muli ang kininang paulit-ulit. Naiwan mo yung wallet mo. Halos paanas lamang nasabi nito. Inabot nito sa kanyang wallet saka nagmamadalin itong pumasok sa loob ng bahay. Naiwan siyang nakatayo habang nakasunod ang tingin dito. Nagdadalawang isip siya kung aalis pa ba siya o hindi. Napakuyom siya ng kanyang mga palad at huminga ng malalim. Para doon humugot ng lakas na paglabanan ang pag-iinit na nararamdaman. This is insane. Hindi siya nakakaramdam ng ganitong klase ng pagnanasa kahit na kaninong babae. Kahit nung sila pa ni Samantha. But shit, this woman is driving him crazy. Ano bang meron sa katawan nito tinahanap-hanap niya? Shit! Nagmamadali na siyang sumakay sa kanyang motorsiklo at mabilis yung pinatakbo. Hindi pwede palaging ganito. Kailangang humanap na siya ng ibang mapaglilibangan. Hindi na tama ito. Napayakap sa kanyang sarili si Hazel. Hindi niya maintindihan kung ano itong nangyayari sa kanya. Kung hindi niya napigilan ang kanyang sarili ay baka niyakap na niya ng mahigpit si Johan at siya na ang kusang humalik dito.
Bakit siya nagkakaganito? Bakit parang hinahanap-hanap niyang pakiramdam habang inaangkin siya nito? Daig pa niya isang babaeng pakawala. Naiinis siya sa kanyang sarili dahil hindi niya kayang pigilan itong nararamdaman niya. Ganito ba talagang in love? Palagi niyang naiisip yung mga sandaling magkaniig sila. Hindi na nga yata gumagana ng tamang utak niya. Napapitlag pa siya nang marinig niya ang doorbell. Excited siya tumakbo sa may pinto sa pag-aasang bumalik si Johan, pero naglahong galak niya sa puso nang makita si Jamie ang dumating. Napasandal siya sa may pinto. Ayaw niya itong buksan dahil paniguradong aawain na naman siya nito. Bakit na masyadong maraming karibal niya sa puso ng lalaking yun? Sa bagay, hindi rin naman niya masisisi ang mga to. Kagaya rin lang naman niya ang mga babaeng ito na umaasa sa pagmamahal ni Johan. Kaso lahat sila'y wala namang pag-asa dahil mukhang nanantiling na kay Samantha ang puso nito. Tinawagan niya si Johan para ipaalam sanang nandito si Jamia, ngunit hindi naman ito sinasagot ang tawag niya. Napasimangot si Jamia. Kanina pa siya sa labas ng pinto ngunit parang walang tao sa loob. Tinatawagan niya si Johan pero hindi naman ito sinasagot ang tawag niya. Biglang kumirot ang dibdib niya nang maisip na baka kung anong ginagawa ng dalawang yun kaya hindi siya pinagbubuksan ng pinto. Nanggigigil na talaga siya sa babaeng yun. Hindi siya makakapayag ng ganong klase lang ng babae ang magiging karibal niya sa buhay ni Johan. Matagal din siyang nanahimik at nagpaubaya. Ngayong wala ng kapatid niya, hindi na siya makakapayag pang maagaw na naman itong muli sa kanya. Siya lang ang may karapatang magmay-ari sa puso ni Johan. God, mahal na mahal niya to. Hindi nga niya alam kung bakit marami naman naliligaw sa kanya pero ni isa, wala siyang magustuhan. Tanging na kay Johan lang talagang puso niya. Eto lang ang lalaking nagmamay-ari ng pihikan niyang puso. Hindi niya kayang ipaliwanag kung bakit, bastang sigurado lang niya, mahal na mahal niya to. Kung kahibangan itong matatawag, wala siyang pakialam. Bastang mahalaga sa kanya, mapagtatagumpayan niyang mapaibig si Johan. Gagawin niya lahat kahit na ano. Kung kinakailangan niyang pumatay this time, handa siya. Basta matiyak lang niyang wala ng iba pang makakaagaw sa kanya kay Johan. Kung pinagbigyan niya ang ate Samantha niya noon, this time ay hindi na siya papayag na hayaang maagaw na naman ito ng iba sa kanya. No way! Kaya nga nag-decide siyang hindi na muna bumalik sa Amerika ay para makatiyak na mababawi na niya ang kanyang si Johan. Matagal na niya itong lihim na minamahal kaya deserve naman niya ngayon ang lumigaya. After 30 minutes, nag-return call si Johan kay Hazel. Napakunotno pa siya nang marinig ang boses ng isang babae sa background. May ka-date ba to? Parang pinipig ang puso niya habang naisip yon. Hello? Anitong waring nag-aalala. Nagdadrive ako nung tumawag ka kaya hindi ko napansin. Sabi nito sa kanya. Nandito si Jamia kanina. Anyway, umalis na rin naman na siguro. Gusto ko lang namang ipaalam sa'yo na hindi ko siya pinapasok sa loob. Sabi niya hindi maiwasan ng inis sa tono ng kanyang pananalita. Nagsisikip ang dibdib niya lalo nang marinig ang babae na waring nakikiliti. Shit, ano bang ginagawa ng mga to? Sige na, mukhang busy-busy ka dyan sa babaeng kasama mo eh. Hindi na niya hinintay na makapagsalita pa to. Mabilis na niyang pinindot ang end button. Wala siyang pakialam kung obvious na nagsaselo siya sa tono ng boses niya. Dahil talaga namang nagsaselo siya, naiinis siya. Napapaiyak na nga siya sa sobrang inis na nararamdaman. Hindi ba ito makontento sa isang kinakama nito at kailangan pa nitong kumuha ng iba? Napakagatlabi sa Hazel. Tumunog ang kanyang phone, si Johan ang tumatawag. Hindi na niya ito sinagot pa. Gusto niyang iparamdam dito na nagagalit siya. Oo, wala siya karapatang mag-inarte ng ganito. Dahil sa umpisa pa lang naman, naging honest na sa kanya si Johan. Hindi naman siya nito pinaasa kahit nakailan. Pero hindi ba pwedeng kaunting delikadesa man lang? Huwag naman sana nitong harap-harapang ipamukha sa kanyang ganito dahil nasasaktan siya. Kailangan pa bang iparinig nito sa kanya na may iba itong babaeng kalantari ngayon? Tuluyan na siyang napaiyak na ma-realize na sobra-sobrang pambabastos naman on her part ang ginagawa nito sa kanya. Kasalanan naman niya din ito kung tutuusin. Binigay niya dito ang kanyang sarili kahit na alam naman niyang hindi siya nito mahal. Kaya ano pa nga bang aasahan niya? Paano siya nitong irerespeto kung pamigay din naman siya? Napakagatlabi siya, parang nawala na talaga siya sa kanyang katinuan simula nang ma-in love siya sa lalaking ito. And yet, hindi naman niya kayang pigilan ang kanyang sarili. Alam niyang mali itong damdamin niya. Hindi niya dapat iniibig ang isang lalaking gaya ni Johan dahil masasaktan lang siya. Pero paano ba niya kukontrolin ang kanyang sarili? Paano ba niya pipigilan ang kanyang damdamin? Ano ang gagawin ni Johan at Hazel ngayon tila pareho silang nadadarang sa bawat isa? Magawa pa kaya nilang aminin ang tunay nilang nararamdaman sa isa't isa? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.